Ilang beses nating nasubaybayan po ito, galit na galit ka, pakiusap ko lang, ikulong mo talaga yung mga kurakot, yung totoong kurakot. Alam mo ang gaano katalamak po ang korupsyon ngayon. Hindi naman po perpekto yun, no? Yung panahon ni Pangulong Duterte, former President Duterte. Alam mo na gaano talamak yung korupsyon ngayon. Ikaw, panahon ni Pangulong Duterte, alam mo mismo, saksi ka pag galit si Pangulong Duterte kapag may korupsyon. At naging presidential assistant, advisor for flagship programs ka nung panahon niya. Hindi man perpekto, pero itong nangyayari po ngayon ay talagang talamak at galit po ang tao. Kaya pakiusap ko lang po, seek the truth. Katotohanan lamang po, not the script. Sec Vince, hindi po kita inuutusan at tinuturuan. Isa itong pakiusap at paalala lang po. Ang issue ngayon ay tungkol sa ghost, substandard, o anomalous flood control projects. Kung wala kang sinisino-sino o pinipili, kasuhan niyo po at ipakulong kaagad yung mga totoong mastermind. Yung totoong buhaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at corrupt. Ikulong na yan, mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Di mo pa siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po, tumbukin nyo po. Tumbukin nyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin nyo yung sino may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at huwag sanang ilihis yung issue. Totoo lamang po. The truth. Nakaantabay ang mga tao, naghihintay po ng resulta. Interes ng tao, interes ng Pilipino ang unahin natin na dito. Malaki po ang aking paniniwala na yan po ang iyong tatahaking landas. Alamin yung katotohanan, ikulong ang dapat ikulong. Ikulong ang mga korap. I hope you're one with us dito sa ating krusada na labanan ng korupsyon sa gobyerno. Having said that, Mr. Chair, would like to ask some questions lang po, no? Kasi nasasayangan talaga ako dito sa mga flood control na nasasayang sa mga nakaraang taon. At bilang principal author at co-sponsor po ng Republic Act number 12076 o ito pong Ligtas Pinoy Centers Act, ito pong pagpapagawa ng evacuation center sa mga munisipalidad at syudad, which mandates the establishment of evacuation centers in every city and municipality nationwide. Sa 1.2 trillion na budget po ng flood control from 2022 to 2025, 60,000 evacuation centers na sana po ang pwedeng maitayo dito at assuming po no, na 4 million per classroom, sana po nakapagpatayo tayo ng 300,000 na classrooms. Since ang NDRMC po ang mag-identify ng mga priority areas po sa na itatayong mga evacuation center, ilan na hong napagawa ninyong evacuation centers even before the naging nabatas po itong Ligtas Pinoy Centers Act, Secretary Vince, sa DPWS. Ilan na hong natayo ninyo before? At nung naging batas po itong Ligtas Pinoy Centers Act, ilan na ho ang plano ninyong gawin? Laking tulong po ito kasi ikaw mismo, umiikot ka sa mga nasalanta ng bagyo, lindol. Wala silang maayos na evacuation center. Yung iba nasa tent lang, napakainit. Walang maayos na comfort room. Yung sanitation po. Sana bigyan nyo po ito ng prioridad, itong pagtatayo ng mga evacuation centers. Mr. Chairman, maraming salamat po. Kaisa po tayo ng ating senator dito at gusto ko lang pong sabihin na sa 2025, since napasa po ang batas, 13 out of 32 evacuation centers na po ang ongoing o complete na? Completed na po. Roughly po 650 million out of the budgeted 1.6 billion
for 2025 ang gawa na po. So ongoing po yung natitira pong mga evacuation centers for 2025. Ganun lang po kaliit yung inilaan na pondo. Pero naniniwala ka na malaking tulong po itong mga evacuation center. Opo. Lalong-lalo na po ngayon na panay bagyo, panay may mga sunog, magbabaha. Nagagamit yung mga eskwelahan, nagagamit yung mga gym. Sana po may maayos since batas na po ito. Baka mabigyan nyo po ng prioridad ang pagtatayo ng mga evacuation centers. Opo, yun lang po ang inallocate for 2025. Ito po ang sinasabi sa akin ngayon. Essentially 100 million per region, kaya po 1.6 billion ang total. At yun nga po, 13 pa lang po out of the 32 ang nagagawa ngayong 2025. Roughly about 45%. Kaya po kailangan paspasan din po ito. No? Pero po sa 2026, 2.1 billion po ang inallocate na dagdag na pondo for the evacuation and public health facilities po. 2.18 billion. Napakaliit po. Hindi nyo ba maaring maging prioridad po ito since batas na po itong Pinoy Centers? Maari naman po, pero kagaya nga po, Mr. Chairman, nung sinabi ko kanina, unfortunately, wala po talaga akong naging contribution dito sa budget na ito. No? Pero makakaasa po kayo, lalo-lalo na po kung gusto pong dagdagan ng ating Committee on Appropriations at ng Senado ito, this will be very, very welcome po sa department po kung madagdagan po ito for 2026. Yung 2025 po, obviously, wala na po tayong magagawa doon. Ang gagawin na lang po natin is papaspasan po natin yung natitirang mga evacuation centers na ginagawa pa po. Thank you po, Mr. Chairman. Sa ating Mr. Chairman, Senator Win, baka pwedeng i-reallocate mo yung ibang pondo. Hindi naman prioridad itong mga flood control. Baka batas na po ito. Pinasa natin ito nung 19th Congress. Principal author ka rin po nitong batas na ito. At ito, mandatory na sana, pero hindi po nabibigyan ng pondo. Napakaliit po, 2 billion lang po ang inilaan for 2026. Am I correct, Mr. Secretary? Yes, Mr. Chairman. Opo. Although po wala na pong flood control na locally funded sa 2026 budget, pero iiwan po namin sa wisdom ng Committee on Finance at ng Senado marapating pong dagdagan. At naniniwala naman po kami na kailangan natin po itong mga evacuation centers na ito gago na kung napansin nyo po, no? Ang dami po nating mga sakuna na kailangan i-address. No less than the President po has been going around and yun din po ang napapansin niya. Nabanggit rin po kanina, aside from evacuation center, ito pong health facilities, no? Sec Vince, dahil nasa GAA po, mandated po ang DPWH to implement health infrastructure projects exceeding 5 million. Kayo po nag-implement ng mga health facilities exceeding 5 million. Pag ito po ay kahit na nasa DOH po ito. Ito po kasing super health centers o ibang hospitals, napakahalaga po nito. At maganda naman po ang layunin nitong super health centers na ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Dahil, remember, meron tayong more than 7,000 islands at yung iba po ay napakalayo sa access ng health facilities. Naging maganda po ang layunin nito at parati ko pong pinapaalala sa ating DOH na siguraduhin maging operational po ito at hindi maging white elephant. At nabanggit po ito sa SONA ng Pangulo noong 2024 na sabi niya ay dagdagan pa po itong mga super health centers. At tayo po mismo ay sang-ayon dito at sinusuportahan natin ito kung makakatulong po na ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Ngunit may mga naiulat po no, na ito pong more than 5 million na mga tinatayo ay kayo po ang nagkakandak ng bidding at nag-i-implement.
So, na-check nyo ba ito dahil meron po mga naiulat na non-operational at incomplete health facilities. Sayang naman po ito, imbis na magturuan po ang DOH at ang LGU kung sino talagang dapat magtapos nito, since sila naman po ang merong agreement, undertaking na para to make it operational. Ngayon nagtuturuan na sila kung ang LGU ba ang dapat maglalagay ng mga doktor at to make it operational, makumpleto, nagtuturuan na sila. At ngayon, yung iba naman sinasabi hindi pa natatapos. So kayo po ang nag-i-implement nito. Ano na ho ba ang update nito? Dahil sayang naman po ang pondo ng gobyerno. Maganda naman po ang layunin, pero kung nagkakaproblema po sa implementation, sayang po ang pondo ng gobyerno. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Mukha pong may katulad din po ng Rene's kanina tungkol sa mga classroom. Mukhang mabigat din po ang delay nito. No? I was just informed po, Mr. Chairman, that yung Memorandum of Agreement po galing sa DOH, napirmahan lang po nung July. So, 6 na buwan na ho ang nakalipas ngayong 2025. At alam naman po natin, kung wala pong Memorandum of Agreement, hindi po pwedeng magsimula ang construction. Kaya tingin ko po, ang pwedeng maging solusyon din po dito, yung sinuggest po kanina, na magdirekta na lang pong Memorandum of Agreement para sa mga LGU mismo na ang tumulong. Kasi ito pong nakikita kong mga numero ngayon, imposible pong mai-implement to ng DPWH sa loob lamang ng ilang buwan. No? Dahil nga po sa delay dun sa MOA with DOH. So, ang magiging suggestion po namin dito moving forward is magdirekta na pong MOA sa mga LGU, ang DPWH at DOH, para po may katulong na ang DOH at ang DPWH para ipagawa ng mabilis at maayos itong mga super health center na to dahil grabe na po ang delay nito. Doon pa lang po. Saan po nagkaroon ng problema kaya nagkaroon ng delay sa Hindi ko po namang detalye, Mr. Chairman. Nung July daw po, July lang daw po nagkapirmahan ng MOA. So I'm assuming po meron po sigurong mga naging issue dun sa MOA between DOH and DPWH na July lang naayos. Sayang naman po, no? Sayang po talaga, Mr. Chairman. Sayang at saka maraming gamit, no? Katulad nung sa Manay. Sec Vince, Dison, napuntahan nyo po sa Manay, di ba? Sira yung hospital, yung district hospital. Pero ang ginamit nila, yung Super Health Center ng Manay, malaking tulong po yun sa mga pasyente at sa mga nasugatan na kailangan po ng immediate paggamot. So, sayang po, bawat oras po ay napakahalaga. Sana po matulungan nyo rin po sila na wag na silang magturuan ang DOH at ang LGU. Importante rito, make it operational at wag pong iwanan na maging white elephant po ito. Mr. Chairman, just to clarify mo po, no, yung pag-operationalize ng health center, labas na po sa mandato ng DPWH yan. Pero yung pong pagpapagawa, tingin ko po ang magiging solusyon na natin dito para mapabilis is magmawa po tayo sa mga LGU para mapabilis. Tingin ko po, more than willing naman po ang ating mga mayors na tumulong dito. Salamat po, Mr. Chairman. Gustong-gusto po ng mga LGUs po yun. Dahil malaking tulong po yun sa kanila, lalong-lalo na po sa mga LGUs, mga munisipyo na walang district hospital. Yung iba po, napakalayo, 2 oras, 3 oras ang biyahe. Yung mga buntis na nanganganak na lang po sa tricycle o sa bangka. Yung island, totoo po yun, may tapos na Super Health Center dyan po sa Tingloy, Batangas. 1 oras po ang biyahe pag tumawid ka. Ngayon, gamit na gamit nila yung mga buntis, doon na po nanganganak, may pharmacy na sila. So ito po yung maganda po ang layunin nito Super Health Center. Ang importante lang dito, trabaho lang po ang mga concerned offices na and make it operational, magtulungan, bigyan ng tao, bigyan ng mga medical workers, at wag pong iwanan na maging white elephant. Yun lang po ang pakiusap ko sa DPWH, tulungan niyo po. At bilang chairperson po ng Committee on Sports, I hope that the DPWH could also consider, sana naman po ma-repair niyo rin po at mabigyan ng prioridad ang mga sports facilities natin. Kesa naman po mapunta dyan sa flood control na walang katao-tao nga. Ito, gamit na gamit po itong mga sports facilities, kulang pa nga, no?
At isa tayo sa nagsulong ng repair ng RMC, Rizal Memorial Complex at ang Field Sports.